Matagumpay na nabuo ni Arthur ang kanyang mana core, ngunit bago niya lubos na maunawaan ang kanyang nagawa. Isang trahedya ang naganap, biglang sumabog ang kanilang bahay. Agad na niyakap ni Reynolds, ang kanyang ama, ang kanyang ina na si Alice upang protektahan ito mula sa pagsabog, kahit na siya mismo ay nasugatan. Nang mahimasmasan, biglang napagtanto ni Alice na nasa loob pa rin ng bahay si Arthur. Sa labis na pag-aalala, tinawag niya ito ng paulit-ulit, ngunit bago pa siya makatakbo papasok, nauna nang sumugod si Reynolds. Sinira niya ang mga nakaharang na kahoy at patuloy na humakbang patungo sa loob, ngunit nang makita niya ang kanyang anak, bigla siyang napaluhod sa hindi makapaniwalang gulat. Mabilis namang sumunod si Alice, nag-aalala kung bakit ganoon ang naging reaksyon ng kanyang asawa. Nang makita niya ang eksena, nanlaki rin ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Si Arthur ay lumulutang sa hangin, malalim na nag-meditate, habang ang kanyang mana core ay ganap ng nabuo, isang bagay na imposibleng mangyari sa isang bata na wala pang 3 taong gulang. Habang unti-unting bumababa si Arthur mula sa ere, ramdam niya ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Napansin niyang tila mas malinaw ang kanyang paningin at mas matalas ang kanyang pandama. Tuwang-tuwa siya sa bagong nararamdaman, ngunit nang tuluyan niyang idilat ang kanyang mga mata, doon niya lamang napansin ang pagkawasak ng kanilang paligid. Gulat at litong-lito, agad siyang nagtanong kung sila ba ay inatake, at kung sino ang nangahas na sirain ang tahanan ng isang hari. Sa kabila ng kanyang murang edad, ang kanyang ugali at pananalita ay nagpapakita ng isang hindi pangkaraniwang tiwala sa sarili at lakas na hindi karaniwan sa isang bata matapos ang insidente. Nagbago ng husto ang buhay ni Arthur. Habang muling itinatayo ang kanilang bahay, ginugol niya ang susunod na taon sa pag-aaral ng pagbasa at pagsulat sa ilalim ng mahigpit na paggabay ng kanyang ina. Kasabay nito, sinimulan na rin niyang pag-aralan ang paggamit ng mana augmentation sa tulong ng kanyang ama. Dahil napakaliit pa ng kanyang katawan para sa matinding labanan, nagsimula muna siya sa mga simpleng pisikal na pagsasanay tulad ng pagtakbo, push-ups, at curl-ups upang palakasin ang kanyang pangangatawan. Bagamat mahirap para sa isang batang kasing bata niya, hindi ito naging hadlang kay Arthur, at mabilis siyang umunlad dahil sa kanyang likas na talento at determinasyon. Sa kalaunan, napagdesisyonan ni Reynolds na handa na ang kanyang anak sa pagsasanay sa espada, kaya niregaluhan niya ito ng isang kahoy na espada sa 3 kaarawan nito. Isang araw, habang abala si Arthur sa pagbabasa, biglang pumasok si Reynolds sa kanyang silid at sinabi na oras na para sa kanyang pagsasanay.